Alright, in this video, we will check all my watch list. Tignan natin ano status nila on daily time frame. So, let's start with BBIO. Okay, meron siyang higher lows. So, it's an uptrend. So, tignan natin kung magbabounce siya dito. There's a possible ito previous resistance turn support. So medyo saka lang to, malakas kasi pwede mag-bounce dito sa trend line, pwede rin siya mag-bounce dito sa support. Okay, and then ang kanyang RSI is at 49. Do pababa siya pag antayin lang natin umakyat tong RSI. Okay, volume sloping downward, MACD pababa din. So let's wait, mukhang bababa pa to. Okay, so yan. Okay, next BE is Bloom Energy. So, ito nag-draw na ako dito ng support. Then, medyo ranging siya, no? Pero pag range niya, meron tayo nakitang sloping downward dito. So, lower high. Tapos yung kanyang mga RSI, volume, mga flat. So, confirm na ranging. Okay, so wait lang muna tayo dyan. Ang tinetrend ko kasi uptrend lang. Kaya nga uptrend pangalan ng channel natin eh. Hindi, joke lang. AP trend. Okay, eto naman. Purahin na natin itong lumang drawing. Mukhang matibay itong support and resistance na to. There's a resistance here. Though widening yung ating mga moving averages. RSI natin pataas, volume pataas, though yung MACD pumipikit sa pahina dahil dito sa possible resistance na to. So ang gagawin natin, wait, possible higher low, mag-draw tayo ng channel. Ayan. So, nasa resistance siya, so pwede siyang bumaba. Okay. So, tingnan natin mamayang gabi kung ano mangyayari dyan. BKR. higher low. Medyo magandang pangitain. Tingnan natin kung gag-draw tayo ng channel. Dalawang beses tumama dito. So, may possibility ng umangat, no? Yung kanyang RSI sloping upward. OBV do flat, medyo mahina siya. RSI natin pa sloping upward. So tingnan natin kung ano. Ito kanyang support. Alam niyo, na-observe ko parang pag previous resistance turn support mas matibay eh. So in this case parang ito resistance, ito ba support, tsaka yung maraming touches. Well, in this case parang ito yung ito yung mukhang resistance. Ayan, turn support, pero hindi niya na inaabot. So medyo malakas siya, no?
in spite of kakabigay niya pala ng mga dividends. Announcement date January 30, 2025. X-day. Tapos na pala to eh. Nagkabigayan na. Kaya yan, babuelo na siya. Okay, so up ng aking ano. Okay, BWA. Okay, BWA, kita naman natin na downward, no? So, and wala tayong nakikitang malapit-lapit na kanyang pagbabouncean. So, pass muna tayo dyan. Ba't ako naglagay ng arrow up dyan? Kasi binrate niya pa yung ano niya eh. Itong kanyang support. Support. Matibay na support. Binrate niya. So, mukhang diretso pa yung pababa. Okay, Borg Warner Incorporated. Chewy. Ito kaya ako naglagay ng ano dito ng down arrow dahil una binrate niya tong resistance na to, turn support, binrate niya. Then sumunod ito din naman next resistance, turn support, binrate niya rin. Then yung dalawang moving averages natin nag-cross downward. And then RSI natin sloping downward, MACD sloping downward, and etong OBV natin volume flat, walang masyadong mapansin. So it's either mag-range siya or continue bumaba yan. So okay, tsaka trend line binrate niya rin eh. 1, 2, 3 tsaka chest, that's binrate. So antayin natin siyang mag-slope upward tsaka tayo bibili. Okay, pwede sabihin natin na ito naman yung ano niya, previous resistance, turn support. Baka lang yan, nag-weak ng whipsaw. Sige nga, pwedeng ganun nga. Pero pwedeng antayin lang natin. Okay, so yun ang ating trade idea dyan. CTRA, ito nakalabas ako dito eh. CTRA, etong BKR nandun pa eh, kasi negative pa ako dyan eh. CTRA and K-Web kagabi, K-Web dahil nag-up siya ng 4.11%. Okay, so ito rin, ito mga pataas to, pwede. Wait, burahin na natin ng arrow natin. Burahin natin lahat. Pumora pa siya paangat. High, lower high, lower high. Okay. And then ito yung possible niya, trend line resistance. Okay, and then itong short term resistance binrate niya na MACD sloping upward, OBV sloping upward, RSI sloping upward. So magandang pangitain to. So pwede
possible resistance niya ito eh. So, 29.80. So, meron $2 pa tayong leeway. Okay. CTRA. ADR, ito yung UFC. Wala, pababa siya. CTRA natin, ayan, prediction natin, aangat yan. Kasi it just broke the, itong trend line na to. Breakout. Nag-breakout siya. Okay. EQH. Kung makikita natin yung kanyang moving average upward, and it's been upward for how long? So for 500 days, almost a year. For 1 year uptrend siya. So, itong mga pababa-baba niya to, mga temporary, lang yan, dips. So, nothing to worry about. Gawa tayo ng channel. Pwede. May respect niya naman, no? Daming touches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dami. Okay, so pwede yan. Now, in terms of support and resistance, previous resistance, turn support, what I'm drawing. So, this is how it looked like. Okay, MACD natin, sloping upward. OBV pataas. RSI, magbe-break na dito sa 50. Pagka-break niyan, let's buy. Ito pa yung possible resistance niya eh. So, upside niya, laki-laki pa. So, kung bibili tayo dito, pwede pa tayong umangat ng 6.72%. So, kung okay sa inyo yun, go. Ito, medyo pinag-uusap. Ito na, tuloy natin. FLR, sloping downward, pass muna tayo dyan. Though paangat na siya according to MACD, but our volume still downward. RSI paangat, pero antayin natin siyang mag-break ng 50 tsaka tayo bibili. Bibili ako pag nag-cross na ulit itong yellow line dito sa blue line with the volume sloping upward and confluence with MACD, tsaka lang bibili. So, as of now, pass muna tayo dito. GEO, ito yung mga umano sa makulungan eh. So, looking with potential, pero as of now, pass muna. Pwede siya mag-break. Yan. Pag nag-break out siya dyan sa trend line na yan, yan pwede. But again, we don't trade mga downtrend. Possible siya mo dito sa trend line na to, dito sa support na to. Ito naman support. Burahin natin ito. Dati siyang support. Support, nagbabounce siya pagdating dyan eh. Now, turn resistance, medyo mabigat-bigat yan. Kaya, pass muna tayo dyan.
let's wait and see. Ito, hanggang dito lang muna tayo sa letter H, hood. Dahil ito pinag-uusapan ngayon. May bago silang ano raw eh. Parang pati events, pwede ka na pumusta. Kung halimbawa basketball events, basta mga major events, pwede kang tumaya. So, maganda yan para sa hood kasi mas dadami yung users nila. Okay, so more potential income. Okay, as of now, wala pa siya dito sa 50 ang RSI. Though volume bumaba pero paangat na. MACD nagmumukhang aangat na rin. So let's wait and see. Limbring nga natin yung ano nito. Ayan. Okay, previous resistance turn support. Ayan. Pag na-break niya yan, pag na-break niya to, itong line na to, and ito, umangat tong nag-cross to yellow sa blue, that's the time we buy. Of course, with the confluence of these indicators. Okay, so that's all. Medyo mahaba na itong video na to. I hope we learned something and let's see what will happen today. Okay. Alright, thank you. May the profits be with you.